Ang Boston Celtics ay naging isa sa mga pinakaaktibong koponan sa trade market ngayong summer. Bagamat wala pa silang natatapos na malaking roster move, kabilang na sila sa mga koponang nagpakita ng interes sa ilang malalaking pangalan, kabilang si Giannis Antetokounmpo. Gayunpaman, kasabay ng mga usaping ito ay ang lumalaking kawalan ng katiyakan sa hinaharap ng isa sa kanilang sariling star, ang swingman na si Jaylen Brown. Habang patuloy na lumalala ang relasyon sa pagitan ni Brown at ng front office ng Celtics, naging sentro siya ng iba't ibang trade discussions habang maraming koponan ang nagsisikap na samantalahin ang pagkakataong makuha ang isang elite player. Sa ngayon, hindi maituturing na paborito ang Denver Nuggets upang makuha si Brown, ngunit ayon sa pinakahuling ulat ni Jake Fisher at Mark Stein, seryosong pinag-uusapan na sa loob ng organisasyon ng Nuggets ang posibilidad na habulin ang star swingman ng Boston. Ayon sa trusted source, sinasabi na pinag-usapan na sa loob ng Denver Nuggets kung mayroon ba silang sapat na assets upang makisali sa trade race para kay Jaylen Brown ng Boston. Gayunpaman, hindi pa rin lumilitaw ang Nuggets bilang pangunahing destinasyon para sa MVP candidate ng Celtics. 3 taon pa lamang ang nakalipas mula nang manalo ng kampyonato ang Denver Nuggets, ngunit unti-unti na silang naiwan ng ilan sa kanilang pinakamalalakas na katunggali sa Western Conference. Matapos silang maagang matalo sa unang round ng playoffs ngayong taon, naging mas mataas ang antas ng kagustuhan ng organisasyon na gumawa ng malalaking pagbabago upang mahikayat si Nikola Jokic na pumirma ng panibagong contract extension. Kaya naman, kahit na may malaking panganib ang pagkuha kay Jaylen Brown, maaaring handa itong tanggapin ng Denver kung ang kapalit naman nito ay ang pagbuo ng isang napakalakas na tambalan na makapagpapahaba sa kanilang tsansa na muling manalo ng kampyonato. Bilang isang two-way wing na may karanasan sa pagiging kampyon, napakagandang akma ni Jaylen Brown sa sistema ng Denver. Galing siya sa pinakamagandang season ng kanyang karera matapos magtala ng average na 28.7 points, 6.9 rebounds, 5.1 assists, 1 steals at 0.4 blocks kada laro. Sa edad na 29, hindi rin siya gaanong mas bata kay Nikola Jokic na 31-year-old, kaya halos magkatugma ang kanilang timeline bilang mga pangunahing bituin ng koponan. Ang pinakamalaking alinlangan lamang ng Nuggets ay kung ano ang kailangan nilang isuko upang makuha si Brown. Ayon sa mga ulat, humihingi ang Celtics ng hindi bababa sa 4 na first-round draft picks, bukod pa sa mga manlalarong may kakayahang agad na makatulong sa koponan. Ang problema para sa Denver ay kulang sila sa mga draft picks na maaari nilang ipalit. Sa kasalukuyan, ang 2031 first-round pick lamang ang maaari nilang i-trade. Dahil dito, malamang na kailangan nilang isama sa trade sina Jamal Murray o Aaron Gordon upang makuha ang kinakailangang halaga para sa deal. Pagkatapos nito, ang mga draft picks kasama ang alinman kina Murray o Gordon ang ipapadala sa Boston kapalit ni Jaylen Brown. Sa papel, isa itong napakatapang na hakbang na maaaring magbunga ng makasaysayang tagumpay, ngunit maaari ring humantong sa malaking kabiguan. Totoong napakagandang panoorin ang tambalan ni Jaylen Brown at Nikola Jokic, ngunit kapalit nito ay maaaring masakripisyo ng Nuggets ang malaking bahagi ng kanilang depth. Ang resulta ay isang koponang sobrang nakaasa sa kanilang mga superstar at kulang sa kalidad ng suporta mula sa kanilang bench. Sa huli, ang pinakamainam na landas para sa Denver Nuggets ay makahanap ng paraan upang makuha si Jaylen Brown nang hindi kinakailangang isuko parehong sina Aaron Gordon at Jamal Murray. Kung magagawa nila iyon, maidaragdag nila ang isang superstar nang hindi isinasakripisyo ang lalim ng kanilang roster. Mas madaling sabihin kaysa gawin ang ganitong klase ng trade, ngunit hindi kayang maging kampante ng Denver, lalo na't tumatanda na ang kanilang pangunahing grupo ng mga veteranong manlalaro at malinaw na ang kanilang layunin ay manalo ng kampyonato habang nasa kanilang prime pa ang koponan. Samantala, ang Golden State Warriors ay kabilang sa mga pinaka-agresibong koponan sa nakalipas na ilang trade at free agency cycles sa paghahanap ng isa pang superstar na maipapareha sa tumatandang Stephen Curry. Noong trade deadline, iniugnay ang Warriors kina Giannis Antetokounmpo at Kawhi Leonard. Nagpakita rin sila ng interes kay LeBron James bilang isang free agent at sinubukan pa nila siyang i-trade noong 2024. Ngayon, ayon kay Kevin O'Connor ng Yahoo Sports,
hindi lamang si LeBron ang target ng Golden State kundi pati na rin ang dati nitong kakampi sa Los Angeles Lakers na si Anthony Davis. Ang pangunahing ideya ng planong ito ay magsagawa ang Golden State ng isang trade na nakasentro kay Jimmy Butler at posibleng samahan pa ito ng mga draft picks kapalit ni Anthony Davis mula sa Washington Wizards. Pagkatapos nito, susubukan ng Warriors na pirmahan si LeBron James bilang free agent upang muling mabuo ang dating tambalan ni LeBron at Davis. Ngunit sa pagkakataong ito ay kasama si Stephen Curry. Kung mangyayari ito, magkakaroon ang Golden State ng isa sa mga pinakamatatandang starting lineup sa buong NBA. Ngunit puno naman ito ng mga future Hall of Famers. Gayunpaman, marami agad na hadlang ang kailangang malampasan bago mangyari ang posibleng pagsasama ni LeBron James, Anthony Davis at Stephen Curry. Una, kahit na tila hindi gaanong interesado si Anthony Davis na maglaro para sa Washington Wizards sa susunod na season, hindi pa rin malinaw kung handa ba talaga siyang i-trade ng Wizards. Sa katunayan, nagpahiwatig pa ang general manager ng Washington na si Will Dawkins tungkol sa posibilidad ng isang contract extension para kay Davis habang panauhin siya sa broadcast ng ikalawang round ng NBA draft. Kakakuha lamang ng Wizards kay AJ Dybantsa bilang number 1 overall pick at mayroon na rin silang ilang batang forwards na nangangailangan ng sapat na playing time. Kung mapupunta si Butler sa Washington, maaari lamang siyang madagdag sa masikip ng rotation ng kanilang frontcourt. Hindi rin nag-iisa ang Warriors sa posibleng paghabol kay Anthony Davis kung sakaling maging available siya sa trade market. Ayon din kina Mark Stein at Jake Fisher, nakahanda rin ang Portland Trail Blazers na ituring si Davis bilang kanilang plan B sakaling mabigo silang makuha ang Boston Celtics star na si Jaylen Brown. Sa panig naman ni LeBron James, may isa pang malaking problema ang Warriors, ang salary cap. Matapos muling pirmahan si Al Horford ngayong linggo, humigit kumulang 20 milyon na lamang ang natitirang espasyo ng Golden State bago maabot ang first apron kung ipagpapalagay na gagamitin ni Draymond Green ang kanyang 27.7 milyong player option. Ang paggamit ng mid-level exception ay magpapataw ng hard cap sa first apron at nagsisimula ito sa humigit kumulang 15 milyon. Ngunit sa ngayon, 10 manlalaro pa lamang ang may kontrata sa Warriors. Ibig sabihin, kung pipirmahan nila si LeBron sa presyong iyon, mahihirapan silang punuin ang natitirang roster. Bukod pa rito, inaasahan ding pananatilihin ng Warriors si Kristaps Porzingis bilang kanilang pangunahing sentro na lalo pang magpapabawas sa kanilang salary cap flexibility. Maaari nilang paluwagin ang kanilang sitwasyon sa pamamagitan ng isa pang trade o kaya naman ay maaaring tanggihan ni Draymond Green ang kanyang player option at pumirma ng panibagong kontrata na mas mababa ang halaga. Gayunpaman, hindi rin dapat maliitin ang Warriors pagdating sa paggawa ng malalaking roster moves. Sila rin ang koponang nagtala ng 73 wins sa isang regular season at nagawang hikayatin si Kevin Durant na sumali sa kanila matapos nilang talunin ang Oklahoma City Thunder sa Western Conference Finals. Maraming beses nang napatunayan ng Golden State na kaya nilang gumawa ng mga tila imposibleng hakbang sa pagbuo ng kanilang roster. At ngayong lampas na sa kanilang prime sina LeBron James at Anthony Davis, maaring ito na rin ang panahon kung kailan mas posible silang makuha kaysa sa anumang yugto ng kanilang mga karera. Bagamat napakaraming balakid ang kailangang lampasan, hindi pa rin tuluyang maaalis ang posibilidad na subukan ng Warriors ang isa pang blockbuster move upang mabigyan si Stephen Curry ng huling pagkakataon na lumaban para sa isa pang NBA championship.